Paulit-ulit niya itong tinawag ngunit nawalan na ito ng malay. Samantala, sinabi ni Mirang Yunay na dapat silang pumunta at batiin ang kanilang master ngunit tumanggi si Mirang Gang. Ipinaliwanag niya na nagpanggap siya bilang ibang tao kaya dapat itong mahalaga at hindi niya siya maaaring guluhin at mayroon ding problema ni Mirang Zeus kaya mas mainam na huwag siyang guluhin. Sumang-ayon si Murang Yunay at inutusan na dapat silang manatili doon at maghintay dahil kung tawagin niya sila, agad silang lilito. Sa kabilang banda, tinanong ni Chen Pingan kung ano ang dapat niyang gawin sa napakaraming enerhiya. Bigla, kumakbang pasulong ang isa sa mga cultivator. Sinabi niya na iyon ang mga teknik na ninakaw ni Mang Wei mula sa kanila at pinuksa niya ito sa araw na iyon kaya lubos silang nagpapasalamat. Tiniyak ni Chen Pingan na dahil ang mga teknik na iyon ay binuo sa kanilang mga pagsisikap, ibabalik niya ang mga ito. Pinuri ng mga cultivator na malaki ang kanyang kabaitan ngunit ipinaliwanag niya na kailangan niyang malaman kung totoo ang sinasabi nila. Naisip niya na isang magandang pagkakataon upang mag-practice ng kanyang mga kakayahan sa deduction at ang kakayahang makakita ng kasinungalingan ay medyo epektibo. Idineklara niya na ang una ay nagsabi ng totoo, ang pangalawa ay peke at tinawag niya ang susunod. Ibinigay niya ang mga teknik ng mga cultivator isa-isa. Bumababa ang enerhiya sa kanyang kamay habang papalapit sa kanya ang mas maraming cultivator upang kunin ang kanilang mga teknik. Ilang sandali, sinabi ni Chen Pingan na may natira pang hindi na ipamahagi kaya marahil ay wala ang may-ari. Tinanong niya kung ano ang dapat niyang gawin dito. Nagulat siya nang magbago ang enerhiya. Tinanong ni Chen Pingan kung ano sila at ipinaliwanag ng system na mayroon itong built-in na materialization function, na maaaring magpabago ng mga spell sa mga potions pagkatapos gamitin. Maaari niyang gamitin ang kaukulang spell at naging walang bisa ito pagkatapos mawala ang epekto ng potion. Bulalas niya na mayroong ganoong kabuting bagay, sa wakas ay umasta ng parang tao ang system sa isang beses at tinanong nito kung anong klaseng salita iyon. Sinabi ng isa sa mga babae na hindi nila masabi na ganoong kalakas ang Ginoo sa kabila ng kanyang pinong anyo habang nagtaka ang isa pa kung kasal na siya dahil napakabata niya. Binanggit ng isa pa na wala silang ideya tungkol sa kanya. Nagpapakitang gilas lang siya para sa kanya. Nilapitan niya si Chen Pingan at ipinahayag na hindi niya alam kung paano gantihan ang kanyang kabaitan. Inialay niya ang kanyang sarili noon ngunit pinigilan niya siya at hiniling kung maaari silang lahat na tumigil. Sa pag-aalok ng kanilang sarili ng ganoon, ipinaliwanag niya na hindi dapat magkamali ang Divine Maiden. Pumunta siya doon upang mag-dual cultivate kay Lulinggo at nagulat siya nang marinig ang tungkol sa dual cultivation. Sinabi niya na alam niya ang kanilang mga patakaran kung gusto niyang mag-dual cultivate, at kahit na para sa isang benefactor, hindi sila maaaring magbigay ng kahit isang holy bead. Ngunit napansin niya na suot niya ay ganoong ka-simple na damit. Nagkamot siya ng ulo ng awkward. Naglabas siya ng 2 toneladang holy beads. Natuwa ang attendant at pinatuloy niya siya ng may ngiti. Hiniling niya na pumasok siya. Ilang sandali, nakapasok siya sa Lingchi Illusionary Realm. Ang mga babae sa loob ay napakaganda. Nag-e-entertain sila ng mga lalaki sa kanilang mga mesa. Sinundan ni Chen Pingan ang attendant sa itaas kasama si Blackie. Hiniling niya na magpahinga muna siya sa silid habang ipaalam niya kay Liu Lingguo. Binuksan niya ang pinto. Tinanong niya kung ito ba talaga ang lugar para sa dual cultivation, ngunit mukha itong komportable at ang bango-bango. Ang tanging problema ay masyadong malakas ang insenso para sa kanyang mga mata. Ang bagay na iyon ay mukhang kaunting patak sa mata. Ginamit niya ito upang ilagay sa kanyang mga mata. Nagkomento siya na malamig at komportable ito. Hindi ito dapat magkaroon ng anumang side effects. Inalis niya ang kanyang bota upang maging komportable habang nakaupo sa kama. Ipinahayag niya na antok siya. Ilang sandali, dumating si Lulinggo. Nakita niya si Chen Pingan na nakahiga sa kama. Nagtaka siya kung bakit mukha siyang pamilyar. Ipinaliwanas niya na napakainit at inalis niya ang kanyang disguise. Agad niya itong naalala ilang buwan na ang nakalipas. Si Lulinggo ay kasama ni Shoin. Sinabi ni Shoan na si Chen Pingan ay isang nakakainis na multo. Sinumpa niya ito at hiniling na inisin siya ng kanyang kapatid sa susunod na araw. Tahimik lang si Lulinggo na pinapanood siya. Naalala niya ang larawan ni Chen Pingan at nagtaka kung hindi ba siya ang pinakaayaw ng kanyang senior na si Shoin. Nakipag-ugnayan siya kay Zuan. Nagulat si Shoin.
Tinanong niya upang kumpirmahin kung nagbago siya ng anyo at pumunta sa kanyang ilusyon. Kinumpirma ni Lulinggo na totoo iyon at i-stream niya ito sa kanya. Agad niyang na-stream si Chen Pinggan na natutulog pa rin sa kama. Sinabi ni Zuan na sa wakas ay nahulog sa kanyang mga kamay ang lalaking iyon. Nagbago siya ng anyo at pumunta sa Lingchi Illusion kaya marahil ay sinusubukan niyang humanap ng isang magandang babae para sa dual cultivation, ngunit takot na matuklasan ng kanyang kapatid kaya nagpanggap siya. Kailangan niyang alisin ang kanyang tunay na mukha. Dapat ipadala ni Lulinggo ang kanyang pinakakaakit-akit na babae at tiyaking ibunyag ang tunay na mukha ng nakakainis na multo at kinilala niya. Nakangiti si Shoin sa sarili niya. Naisip niyang ibagsak ang kanyang kamay sa mesa. Inangkin niya na mayroon siyang ebidensya ng masamang pag-uugali ni Chen Pinggan kaya dapat siyang lumabas at sumagot siya na aalis na siya at mabilis siyang aalis. Natuwa siya. Samantala, hinanap ni Lulinggo si Ao. Inangkin niya na ang maluwalhati at mahirap na gawain ay ipinagkatiwala sa kanya kaya kailangan niyang pabagsakin ang lalaking iyon at basta't natapos niya ang gawain ay tutulungan niya siyang makalusot sa kanyang cultivation bottleneck. Tiniyak ni Ao na huwag siyang mag-alala, siya ang pinakamakinang na fox spirit sa magulong mundong iyon. Ilang sandali, pumunta si Oju sa silid kung nasaan si Chen Pinggan. Payapa pa rin siyang natutulog sa kama. Naisip niya ang kanyang sarili bilang pinakamakinang na fox spirit sa magulong mundo. Walang sinumang lalaki ang nakatakas sa kanyang alindog. Sasakupon niya ito at tiyak na mas mamahalin siya ni Lulinggo. Ginaisang niya ito ngunit mula sa kanyang pananaw, isang sorrow ang gumising sa kanya at takot na takot siya. Agad niyang itinulak ito palayo. Tinanong niya kung ano iyon. Naisip niya na talagang itinulak siya nito. Nagtaka siya kung paano biglang lumitaw iyon kung ito ay isang Tibetan fox. Inabot niya para tapikin ito. Nagkomento siya na medyo cute ito at inangkin niya na ang kanyang kagandahan ay higit sa kanyang paglalarawan. Nagulat siya na nakakapagsalita ito. Agad niyang tinawag si Blackie at sinabi sa kanya na dapat siyang tumingin dahil nakakapagsalita rin ito. Pangit siya at cute na medyo masaya at tinanong niya kung magalang ba ang tawagin siyang pangit at cute. Si Blackie ay tulog pa rin mula sa insenso. Naisip ni Ao na kakaiba iyon. Nagtaka siya kung bakit walang interes ang isang tao sa kanya samantalang ang mga lalaking iyon noon ay nagsusumamo sa kanya basta't makita lang siya. Naalala niya kung paano siya tinawag na Diyosa. Nag-alok ang isa sa mga lalaki na tanggapin niya ang kanyang 10 live peach blossom peel na pinraktis niya sa 3 buhay at 3 buhay habang ang isa naman ay taos pusong nagpakita sa kanya ng kanyang inner core. At ang isa pa ay idineklara na ibibigay niya sa kanya ang inner core ng kanyang pangalawang pinsan. Ipinagpalagay niya na iyon dapat ang eksena ngunit kinurot ni Chen Pinggan ang kanyang mga tainga. Sinabi niya na napakasaya ng maliit na Tibetan fox at malambot ang mga tainga nito at nagpumilit siya na huwag siyang kurutin. Nagtaka siya kung mayroon ba itong uri ng depekto. Naniwala siya na tila kailangan niyang gamitin ang kanyang ultimate move. Hinailan niya ang kanyang palda at inilabas ang kanyang mga binti. Iminungkahi niya na dapat niyang tingnan ang mga iyon. Tinanong niya kung maganda ba o hindi. Lubos siyang naguluhan. Ipinagpalagay niya na naintindihan niya iyon. Tinanong niya kung narinig ba niya kung saan na isa siyang veterinaryo at mayroon siyang pinsala sa binti at gusto niyang gamutin siya ngunit sinabi niya na maghintay siya sandali. Tinanong niya kung ano ang sinusubukan niyang gawin at hiningi na pakawalan siya habang nagpumilit siya na walang lugar na nasugatan. Tinanong niya kung bakit siya pumunta doon at kung pinadala siya ni Lulinggo kung saan kinumpirma niya na tama iyon at sinabi niya na tanggapin siya. Napansin niya na ganoon iyon at dahil ganoon, dapat niyang dalhin siya para sa isang magandang lakad at binalaan niya na huwag niyang guluhin ang kanyang buhok. Naintindihan niya na mayroon siyang paraan. Hinawakan niya ang kanyang braso at idinikit ito sa kanyang dibdib. Hinimok niya na hayaan siyang dalhin siya sa isang paglalakad sa hardin at tinanong niya kung ano ang interesante sa hardin. Inutusan niya na pumunta na lang sila. Naniwala siya na makikita niya kung paano niya malalampasan ang kanyang beauty barrier. Ilang sandali, tumindig ang mga tenga ni Blackie. Tinanong niya kung nasaan si Chen Pinggan. Napansin niya ang bote sa lupa. Inamoy niya iyon. Tinanong niya kung ano iyon. Sa kabilang banda, dumating sina Chen Pinggan at Oju sa hardin. Nakatayo sila sa tulay malapit sa lawa. Nagkomento siya na talagang maganda at kaaya-ayang lugar iyon habang naisip niya na ang pinakamagandang tanawin ay nasa likod niya ngunit hindi man lang niya titingnan.
Tinanong niya kung bulag ba siya nang mapansin niya ang tubig. Naisip niya na mukhang dapat niyang gamitin ang galaw na iyon at sa sandali ay magpapanggap siyang aksidenteng mahulog sa tubig. Sa kanyang pantasya, nahulog siya sa tubig at tumawag siya ng tulong. Agad niyang ibinaling ang kanyang pansin sa kanya. Naniwala siya na kung makakita ang isang lalaki ng isang magandang babae na nahulog sa tubig, tiyak na susubukan niyang iligtas siya. Pareho silang nakalubog sa lawa. Lumitaw siya kasama siya sa kanyang mga bisig. Marahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Sumandal siya sa kanya. Bumalik sa realidad, pinaghihinalaan niya na hindi siya maniniwala na mananatili siyang walang pakialam kapag nakaharap sa isang bathing beauty. Nagkunwari siyang nadulas at nagpahayag ng sakit. Tinanong niya kung ano ang problema. Ikinampay ni Ai ang kanyang kamay habang nasa tubig siya. Tinanong ni Chen Pinggan kung paano siya magiging ganoong kapabayaan. Binanggit niya na naroon siya. Inabot niya para hawakan siya ngunit nagulat siya nang hawakan siya nito sa leeg. Nagpumilit siya na pakawalan siya at sinasaktan siya ngunit sumagot siya na dapat siyang magpasalamat o naging pagkain na sana siya ng isda. Basang-basa siya nang ilagay siya nito sa sahig. Tinanong niya kung ayaw niyang gumawa ng isang bagay sa pagkakita ng basang babae. Nagtaka siya kung ano ang dapat niyang gawin. Naintindihan niya kung ano iyon. Dismayado na naman siya. Ginamit niya ang kanyang kasanayang heat gathering. Pinatuyo niya siya. Tinanong niya kung sa wakas ay bumuti na ang kanyang pakiramdam at sumagot siya na gusto niyang umuwi at sukliin ang kanyang buhok. Ilang sandali, dumating sila sa silid ni Ao. Naisip niya na napakaganda ng pagtrato sa lugar na iyon, maging ang spiritual beast ay may ganoong kagandang silid. Gayunpaman, medyo mayabang ang maliit na nilalang. Pinanood niya ito habang inaayos ang kanyang buhok at makeup. Patago siyang kumuha ng maliit na pouch mula sa kanyang kahon. Pinaghihinalaan niya na tila kailangan niyang gumamit ng ilang malalaking galaw sa kanya. Hindi siya naniwala na makakayanan niya ang kanyang soul-stealing love scattering powder. Tinawag niya siya at hiniling na tulungan siyang tingnan, mayroong isang bagay sa kanyang mata at iminungkahi niya na huwag siyang gumalaw dahil titingnan niya siya. Humajikik siya, ipinutok niya ang pulbos sa kanyang mukha. Nagulat siya ngunit bumahing siya at ipinutok pabalik ang pulbos sa kanya. Nagulantang siya, naguluhan siya nang langhapin ang pulbos. Naramdaman niyang mainit at habang tinanong niya kung ano ang problema sa kanya, paulit-ulit siyang humingi ng tubig. Ipinaliwanag niya na ang soul-stealing love scattering powder ay magdudulot ng pagsabog ng kanyang inner dansayon, kung hindi niya kayang ipagkasundo ang yin at yang sa loob ng isang oras at tinanong niya kung ano ang ginawa niya upang maranasan iyon. Tumigil siya sa pagtapak-tapak ng kanyang mga paa. Tinanong niya ang tungkol sa pagpapagkasundo ng yin at yang at nagtaka siya kung hindi ba iyon isang magandang pagkakataon upang magpagkasundo. Tinawag niya siya, idineklara niya na hindi na niya kaya at hiniling na tulungan siya. Tinanong niya kung ano ang problema sa kanya. Sorrow pa rin siya sa kanyang pananaw at ipinagpalagay niya na namumula ang kanyang mukha at nanginginig ang kanyang katawan. Pula ang kanyang dila. Naghinuha siya kung nasa hit ba siya. Kinuha ni Chen Pinggan ang kanyang storage ring. Sinabi niya na swerte siya na hindi niya nakalimutan ang kanyang dating mga kasanayan sa veterinaryo at palagi siyang may dalang medicine chest. Habang tinanong niya kung balahibo iyon ng Diyos, kumuha siya ng copwise chinas at honeysuckle earth dragon urine at opossum poop. Sinabi niya na dapat siyang maghintay at tinanong kung anong klaseng kalokohan iyon at ano ang tungkol sa earth dragon at opossum poop. Hinalo niya ang lahat ng sangkap sa kanyang mortar and pestle. Idineklara niya na tapos na. Medyo kakaiba ang lasa ngunit gagaling siya pagkatapos lunukan iyon. Tumanggi siya. Damaykit ang Pildores sa kanyang bibig. Mabilis siyang tumakbo palayo. Inakusahan niya siyang isang Maniokis na lalaki. Nagpumilit siya na huwag niyang ilura iyon dahil ang gamot na iyon ay ipinadala na may divine power kaya hindi niya ito mailulura. Nagalit siya. Naisip niya na hindi pa siya nakakakita ng lalaking walang interes sa kanya. Itinulak niya siya sa kama. Sinabi niya na hayaan siyang ipakita sa kanya kung paano ganap na akitin ng isang top-tier fox spirit siya. Nagulat siya. Naintindihan niya na mainit pa rin ang kanyang katawan at mabilis ang tibok ng kanyang puso. Tinawag niya siyang mahirap na maliit na nilalang at tila kailangan ng physical cooling. Ngunit inutusan siya na tumigil sa pagloliko at dapat silang maging seryoso. Sinabi niya sa kanya na maghintay sa kanya dahil pupunta na siya doon at tinanong niya kung saan siya pupunta.
Kumuha siya ng gunting mula sa kanyang storage ring. Humajikik siya at sinabi na tiyak na makakatulong iyon sa kanya. Tinanong niya kung ano ang ginagawa niya. Ginupit niya ang buhok sa tuktok ng kanyang ulo. Tinanong niya kung paano siya magpapalamig sa ganoong kakapal na balahibo. Nagulantang siya. Ilang sandali, sinabi niya na ayos na. Maaari na siyang magpalamig. Hindi niya inaasahan na pahahalagahan niya ang kanyang imahe ngunit hindi siya dapat mag-alala dahil kahanga-hanga ang kanyang mga kasanayan. Tumingin siya sa likuran niya nang makarinig siya ng malakas na kalabog. Tumakbo siya palayo na sumisigaw at sinabi niya na talagang nagtrabaho iyon dahil napakabilis niya sa biglaang pagtakbo. Bigla, napansin niya ang salamin sa kama. Tinanong niya kung kailan nahulog ang maskara. Mabuti na nakilala lang niya ang isang clown fox. Dapat siyang mabilis na magbago pabalik bago may makakita. Samantala, umiiyak si Ao sa isang pavilion. Nagdalamhati siya na nag-cultivate siya ng libu-libong taon at hindi pa nakaranas ng ganoong kahihiyan. Siya ay isang mabahong lalaki at balak niyang pagbayarin siya. Nagulat siya na lumalaki ang kanyang buhok. Tinanong niya kung anong uri ng mainit na pakiramdam iyon, tulad ng pagdagsa ng enerhiya sa kanyang dibdib. Kinilala niya ang pakiramdam na iyon. Kumaibot ang kanyang mga tainga. Ito ay isang breakthrough. Naniwala si Po na matagal na siyang nagsisikap ngunit hindi pa rin niya ito magawa. Kahit si Lulinggo ay kaya lang siyang tulungan na makalusot ng isang layer ngunit sa kasalukuyan ay nakalusot na siya ng 9 na layer. Naintindihan niya kung ano iyon. Ito ang energy input ni Chen Pingan noon, pati na rin ang divine medicine na kinain niya at ang physical assistance. Naalala niya kung paano siya naglabas ng malakas na gintong aura. Nagtaka siya kung anong uri ng divine being siya. Sa kabilang banda, tumatawa si Duan Xinsen. Inangkin niya na ito ang pinakamahusay na komedya na nakita niya sa taong iyon. Nagalit si Shoen. Sinabi ni Nado at Xinsen na hindi niya inaasahan na ganoon ang reaksyon ng kanyang asawa sa isang magandang babae at sumagot si Seyuan na sinabi niya sa kanya na hindi siya normal at mayroon siyang problema. Hinimok ni Duan Xinsen na huwag niyang pag-usapan ng ganoon ang kanyang brother-in-law. Naisip ni Siwa na hindi siya brother-in-law dahil siya ay isang jerk. Kinurot ni Dan Xinsen ang kanyang mukha. Binalaan niya na huwag niyang isipin na hindi niya naririnig ang kanyang tahimik na pag-iisip at nagpahayag ng sakit si Xuan at nangako na hindi na siya mangangahas muli. Tinanong ni Nado at Xinsen kung paano ang gawain na ibinigay niya sa kanya at binalaan na kung hindi niya ito tatapusin ay papaluan niya siya. Tinanong ni Zishuan kung paano mangyayari iyon at isiniwalat na lihim na niya itong nailagay kay Lulinggo at kung makikita niya iyon o hindi ay depende sa jerk na iyon ngunit itinuwid niya ang kanyang sarili at binanggit na ito ay nasa mga kakayahan ng kanyang brother-in-law. Ipinagpalagay ni Dan Xinsen na dapat matuklasan at maisakatuparan ng kanyang asawa ang lahat ng iyon sa kanyang sarili kung hindi ay magiging walang kabuluhan ang lahat. Samantala, si Chen Pingan ay nasa Lingqi illusion pa rin. Inakala niya na hindi pa rin malinaw ang paglitaw ng Big Boss na kanyang deduced kaya muli niyang i-deduce ang lokasyon ni Huong Fuhong. Binuksan niya iyon. Nakita niya si Lulinggo na naliligo. Nagtaka siya kung nakasuot ba siya ng Scarlet Mandarin Duck Belly Band. Nagtaka siya kung ano ang ibig sabihin yon. Naintindihan niya kung ano iyon. Nakita niya na mayroon itong mga lihim na pattern. Nagtaka siya kung ito ay isang mapa. Bigla, may kumatok sa pinto. Hiniling niya na magpalit siya ng damit dahil naghihintay si Lulinggo at sumang-ayon siya, sinabi niya na maghintay siya doon. Inakala niya na dapat niya itong palabasin. Binuksan ni Blackie ang kanyang bibig. Nagpahayag si Suyeren na panahon na para siya ay sumikat ngunit kailangan niya siyang kumuha ng isang bagay mula kay Lulinggo. Naguluhan siya nang makita ang kanyang ekspresyon. Nangako si Suan na gagawin niya ang kanyang makakaya. Nagkomento si Shentingan na maliit lang ang kanyang katawan ngunit dapat na lang niya itong kalimutan dahil hahanap siya ng paraan sa kanyang sarili. Nag-alok si Suan na handa siyang ipahiram ang item na iyon sa kanyang benefactor basta't kaya niya itong kontrolin, maaari niyang kunin ang anumang gusto niya. Inabot ni Chen Pingan upang kunin ang item. Tinanong niya kung ano iyon at sinabi ni Su Yeren na dapat niyang subukan iyon. Sinubukan niya ang hood. Ang kanyang ulo ay napapalibutan ng isang malakas na aura. Nagulat siya. Sinabi ni Sawyer na talagang may malalaking kasanayan si Chen Pingan dahil kaya niyang kontrolin ang shadowless moonlight garment na iyon. Nagtaka si Chen Pingan kung nakasuot ba siya ng balabal at tinanong niya kung ito ay isang cloakang treasure.
Kinumpirma ni Suan at maraming taon na ang nakalipas ay ibinigay ito sa kanyang lolo ng Invincible Supreme at ipinasa ito ng kanyang lolo sa kanyang ama. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng pagpanaw ng kanyang ama, masyadong mahina ang kanyang lakas kaya hindi niya makontrol ang kanilang pamana ng pamilya at naisip ni Chen Pingan na ito ay ang Invincible Supreme na naman at nabanggit lang niya ito ng casual ngunit talagang may ganoong tao. Hindi niya dapat maliitin ang bagay na iyon dahil medyo mainit ito at kailangan niyang haborin ang kanyang damit at magalang na tinanong ng babae kung handa na siya. Sumagot siya ng ayos. Ilang sandali, dinala sila sa Hot Spring Palace. Naisip ni Chen Pingan na ang Lingchi Illusionary Realm ay talagang isang divine abode. Pinatuloy ng babae sila na pumasok sa gusali. Bumukas ang pinto at kumalat ang singaw mula sa hot spring. Naguluhan si Su Yiren. Si Lulinggo ay nakatayo sa tabi ng tubig. Tinanong niya kung naroon siya. Naisip ni Shenping na mabuti na naghanda siya ng maaga kung hindi ay talagang kailangan niyang humingi ng tawad sa kanyang asawa. Tinanong ni Su Yiren kung ano ang ginagawa niya at ipinaliwanag niya na hindi na kailangan pang kabahan dahil ang dual cultivation ay nagbibigay diin sa pagkakaisa ng isip at katawan, kaya kailangan ng paghubad at ang tubig ay maaaring magdala ng spiritual energy kaya sa araw na iyon, tiyak na lubos siyang mapapabuti ang kanyang cultivation. Sumabog siya sa tubig. Sinabi ni Lulinggo na mayroon siyang mental cultivation at tinanong kung bakit siya nahihiya. Binanggit niya na dapat silang magsimula. Naisip ni Chen Pingan na dapat nilang i-cultivate ang kanila habang gagawin niya ang kanyang bagay dahil isang bagay lang ang kanyang layunin sa araw na iyon. Tumayo siya sa likod ni Lulingxo. Ipinagpalagay niya na ito ang Crimson Mandarin Duck Belly Band ngunit napansin niya ang balabal. Naghinuha siya na talagang kaya ng kasuotan na lumutang at nagtaka siya kung ano ang dapat niyang gawin. Nagpasya siya na kailangan lang niyang magtiyaga. Patuloy niyang inisip na hindi siya makikita nito. Nang hindi niya namamalayan, napansin siya ni Lulinggo at ipinagpalagay niya na sa wakas ay dumating na siya. Nakita niya ang balabal na lumulutang sa tubig. Naalala niya ang ipinahayag ni Xuan na tiyak na makakamit niya ang kanyang hindi masabi na layunin sa isang baluktot na paraan. Naisip niya na sinabi niya iyon kaya magpapanggap siyang hindi nakikita. Hinailan niya ang kanyang belly band. Nagulat siya. Nagtaka siya kung ano ang ginagawa niya. Idineklara niya na nakuha niya iyon at naisip niya na hindi na siya makakabalik at bugbugin siya hanggang mamatay kaya talagang nakakainis iyon at nagtaka siya kung bakit gusto ni Ziwan na pakinggan niya siya. Samantala, tiningnan niya siya. Naisip niya na hindi niya lang pwedeng iwan ang binibini na ganoon. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.